You know what it is. It's a baby music. Para sa inyong lahat, so pwede ba tayong tumayo para sa ating panalangin? So sa ngalan ng Ama, sa Anak, Espiritu Santo, o aming Panginoon, salamat po sa araw na iyong binigay ngayon. At sana po ibigyan niyo po kami ng lakas ng loob upang kami matuto sa araw na ito. At sana po mabigyan niyo po kami ng marami pang biyaya na galing sa inyo. At sana po ay matuto kami at mabigyan po namin importansya at halaga ang aming tinalakay sa araw na ito. Kung wala po kayo ay makakain kami sa ngalan ng Ama, sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Kung bago kayo umupo, pakihanay mo ng inyong mga upuan at pakipulot na rin ang mga kalat na nasa sahig. O sige, o ngayon at pwede na kayong umupo. Meron bang lumiban sa klase? Wala. So, magaling, walang lumiban. So, ngayon, mayroon akong ibabahagi sa inyo na kasunduan. Kung saan, sa loob ng aking klase ay ayaw ko ng maingay. Pangalawa, ayaw ko yung nagsasalita kayo sa inyong mga katabi. Pangatlo, ayaw kong gumagamit kayo ng mga gadgets habang ako ay nagsasalita dito sa harap. Nakaintindihan ba tayo? Magaling. So, bago ko sisimulan ang aking talakayin, mayroon tayong gagawing motibasyon para kayo ay hindi maging matamlay sa loob ng aking klase. So, ngayon pwede bang tumayo ang lahat? Pag sinabi kong umupo, kayo ay tatayo. Pag sinabi ko rin kayo ay tatayo, kayo ay uupo. At kung sino man yung magkakamali, ay simple lang din naman ang kaparusahan. Basahin nyo lang naman ang ating paksa kung ano yung tatalakay natin sa araw na ito. Nakaintindihan ba tayo? So, okay, magaling. So, ngayon sisimulan ko na. Tayo. Magaling ha. Upo. EG, nagkamali ka. Ikaw ay umupo. Diba? Pag sinabi kong upo, kayo ay tatayo. So, EG, ano yung paksa na tatalakay natin sa araw na ito? Magaling. Ang paksang tatalakay natin ay ang dalit kay Maria. So, magaling. Ngayon, bago natin sisimulan ang aking talakayin, atin munang alisin yung mga sagabal na salita. Okay. So, ngayon, pakibasa, mga bata. Pinaghandugan, pananalig, santahin, mapalad, mananakop. So, ano nga ba yung katumbas na salita sa pinaghandugan? Ito ay alayan. So, tama, magaling. Pangalawa, pananalig. Ano nga bang katumbas ng salita ng pananalig? Ang pananalig ay pagdarasal. So, tama. Pangatlo, sintahin. Ano nga ba itong sintahin? Ano nga bang katumbas ng salita ng sintahin? Ito ay mahalin. So, tama. Mapalad. Ano nga ba itong mapalad? Ito ay maswerte, magaling. At yung pananakop naman ay manlulupig. So, magaling. So, ngayon, nakuha na natin yung mga sagabal na salita. So, basahin natin ang ating layunin sa araw na ito. Nabibigyang kahulugan ang mga matalinghagang pahayag. Sa litrang ba naman, natatalakay kung ano ang dalit. At sa litrang ka, nakakagawa ng sariling interpretasyon ayon sa nabasang dalit. So ngayon, ang paksang tatalakayin natin na binasa ni EJ kanina ay tungkol sa ang dalit kay Maria. So ngayon, mayroon ako ditong mga kopya at ibibigay ko sa inyo upang basahin natin lahat para maintindihan natin talaga kung ano yung ibig sabihin ng ang dalit kay Maria. So ngayon, basahin ko na kung ano nga bang ibig sabihin nito. Sana makinig ang lahat. Okay? Ang tamang tulang dalit kay Maria, ito ay may tema ng pagsamba at paghingi ng basbas mula kay Birheng Maria. Ito ay tungkol sa respeto, pananalig at pananampalataya. So yun pala, ang tema pala na ang dalit kay Maria ay pagsamba at paghingi ng basbas mula kay Birheng Maria. Tama. Ito ay
Ito ay tungkol sa respeto, pananalig at pananampalataya sa ating Birheng Maria. Ang pag-aalay ng mga bulaklak ay naging simbolo ng pagsamba at pasasalamat ng mga tao sa Kanya. Ang dalit, ito ay isang uri ng katutubong tula. So tama yung binigay ni Ana kanina, no? Na ang dalit ay ito ay isang katutubong tula sa ating bansa. Sa bawat taludtod nito ay may 4 na taludtod na may tugmaan. O, diba? So ngayon sana na may naintindihan na natin. Naintindihan nyo na ba kung anong ibig sabihin ng ang dalit kay Maria? So gayon, magaling. So bigyan natin 3 bagsak ang ating mga sarili. So ngayon, para masusukat ko talaga kung kayo ba'y nakikinig at meron ba rin kayong natutunan sa ating tinalakay sa araw na ito. So ngayon, meron tayong gagawin. Meron tayong gagawing malikhaing gawain kung saan ipapangkat ko kayo sa 4 na grupo na bawat pangkat ay gagawa ng sariling interpretasyon sa nabasang dalit sa pamagitan ng pagsulat ng refleksyon, paglalapat ng tunog, pagguhit at pagsasadula. At pagkatapos yung ilahad ang inyong mga presentasyon dito sa harap, ay kukunan ko kayo ng puntos batay sa ating pamantayan kung saan may kaangkapan, presentasyon, pagkamalikhain at kooperasyon. Sa kaangkapan, meron tayong 20 puntos. Sa presentasyon ay 15 puntos. Pagkamalikhain naman ay 10 puntos. Sa kooperasyon ay 5 puntos. Na ang kabuuan ay 15 puntos. So ngayon, bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang mag-presenta sa harap. So ngayon, balikan natin ang ating layunin kung ito ba ating natamo. So sa litrang A, nabibigyang kahulugan ang mga matalinghagang pahayag natin, tama. Sa litrang B, natalakay kung ano ang dalit. At sa litrang K, nakakagawa ng sariling interpretasyon ayon sa nabasang dalit. So natamo ba natin? So magaling. So natamo natin lahat ang ating layunin. Ngayon, dumako na tayo sa ating evaluation kung saan nakikinig ba talaga kayo sa ating talakayin. So ngayon, meron akong 2 katanungan dito upang inyong sagutan kung talaga bang nakikinig kayo. Una, ano ang tema sa akdang binasa? So ano nga ba yung tema sa akdang nating binasa? Ito ay tama, pagsamba at paghingi ng basbas mula kay Birheng Maria. Pangalawa, paano ipadama ng may akda ang pagtatangi niya kay Birheng Maria? Ito ay sa pamagitan ng pag-alay ng mga bulaklak at pagsamba at pasasalamat ng mga tao sa kanya kay Birheng Maria. So tama. So ngayon, tatawag ako ng isang mag-aaral upang isalaysay niya kung ano ang natutunan sa ating tinalakay. So Jessa, pwede mo bang isalaysay kung anong yung natutunan sa ating tinalakay? Magaling! At ngayon, nalaman ko talaga na kayo talaga'y nakikinig sa aking talakayan. So ngayon, bago ako lumisan sa klaseng ito, ay mayroon akong ibigay sa inyo na takdang aralin upang mas maintindihan nyo talaga at maging mahusay kayo sa paggawa ng tula. So mahusay, Daniel, ikaw ay nakasagot ng gumawa ng isang tula. Ikaw talaga'y nakikinig sa ating talakayin. So ngayon, ang ating takdang aralin is gumawa ng isang tula tungkol sa pagpapasalamat na may 4 na taludtod at 6 na saknong. So ngayon, natapos na rin ang ating paksang talakayin. Meron ba kayong natutunan sa araw na ito? Magaling. So pwede bang tumayo ang lahat para sa ating pagtatapos? So maraming salamat sa inyong lahat at sana'y mayroon tayong natutunan sa araw na ito. Paalam mga bata. Maraming salamat.
in symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody